Mga suki, naging usapan online ang post ng isang guro tungkol sa essay ng kanyang estudyante. Nang i-check niya raw kasi ito, napag-alaman niya na ito raw ay AI-generated o gawa ng artificial intelligence. Ikinadismaya naman ito ng guro. Dapat alam mo na isang artificial intelligence o AI sa paraan para mapadali at matulungan ang mga tao sa kanilang mga gawain. Pero ayon sa ilan, inaabusong paggamit nito na minsan nauuwi sa panggagancho. Para tulungan ang ating mga suki na kilalanin kung alin ang AI at ang hindi, makakasama natin ang AI specialist at founder ng Data Ethics PH na si Mr. Dominic Ligot. Magandang gabi, Dominic, at welcome sa Dapat Alam Mo. Salamat sa pag-imbita. Magandang gabi, Ate Susan, Kuya Kim. Ayan, Dominic, doon muna tayo sa usapin ng essay na umunoy AI-generated. Paano mo malalaman kung ang isang caption o essay ay gawa ng Tama. AI? Okay, marami ng mga AI detectors na pwede mong hanapin online. Pero hindi pa sila ganun ka-reliable. Okay. So para sa akin, ang best way is tingnan natin yung content. Parang, kumbaga, guro ka, bigla bang gumaling yung pagsulat ng student. Oo. Or I think the best way is tanungin mo yung estudyante. Explain mo nga itong sinulat mo. Oo, yung parang on the spot mo siya, no? Oo. Kasi napakadaling gumamit ng AI ngayon, ChatGPT. Siya lang iisip at gagawa ng grammar para sa iyo. Ay, oo, At oo. perfect. Da-download mo lang yung app. Oo. Oo. May mga app daw o website na pwede nang malaman kung ang essay o anumang artikulo o literary work ay AI-generated. Sabi mo nga, hindi pa reliable itong mga to, no? Will a time come na mas magiging reliable ito at malalaman talaga kung AI or non-AI? Napakabilis ng development sa AI ngayon. And I'm very sure within a year, meron na tayong mga detectors. I think ang pag-iingatan natin ngayon, especially kung teacher ka, paano kung nagkamali ka sa accuse Naku. ng student? Ang galing-galing pa ng estudyante. Pinagbintangan mong AI. And actually, ayoko lang bigyan ng tip, pero pwede mong utusan yung AI na i-rewrite yung sinabi niya and medyo lumulusot na siya sa detectors. So talagang dapat suriin yung content mismo, hindi lang basta na-detect. Talaga, medyo complicated na talaga pag ang mga teknolohiya natin. Dominic, pagdating naman sa mga larawan o pictures, may mga madaling paraan ba paano malalaman ko ito ay AI-generated? Kasi kailangan medyo maano ka, yung pagsuri mo, di ba? Pwede mo na kasing gamitin yung AI na gumawa ng photo. Doon medyo mahalata mo pa, masyadong perfect, medyo Perfect, glazed. Pero ang mahirap na malaman ngayon kung gagawa ka ng artwork o logo, super impossible na ma-detect kung Actually, AI. ang trending ngayon, si Taylor Swift. Bawal na nga yung mga keywords na Taylor at Swift. Kasi may lumabas na porn tungkol kay Taylor Swift. Mukha raw tunay. Mukhang tunay. And ayoko lang sabihin masyado, pero dyan na unang na-develop yung AI sa pornography. Sa porn. Ngayon, ginagamit na everywhere in graphics design, in art. So nakakatakot pwedeng ilagay mukha mo, Susan, at mukha ko sa isang Sa- pornographic sa- video. pornographic, oo. At gawan tayo ng skandal. Oo, tapos ikaw, magde-deny-deny ka na lang, di ba? At maganda naman sa mga merong totoong skandal, pwede na sabihin, hindi ako yan, AI yan eh. Deniable na siya. Deniable sa Deniable legal. na. No? Oo. Nito nung nakaraan, si Susan nagkaroon ng isang fake video na nag-endorso siya ng produkto. Gayang-gaya, pati ang boses niya. Panoorin po natin. Yan, oh. Vatican na binibigay ng libre. Tara alamin natin, mga kapuso. Meron ngayon isang Mama Mary necklace na galing pang Vatican. Necklace. At ito ay binibigay ng libre. Usually, those who do don't talk. Ito, Those who talk alata a mo lot to. don't know. Yeah, medyo robotic pa May yun. robotic Hindi, pero to. yung sa inyo parang tunay, ha? Ay, hindi, oo, kasi Nagkamali totoo. lang at necklace. Mali lamang ang pronunciation. Pagkaka-pronounce. Oh, Actually, pero, sa AI language, medyo Pino pa siya eh. Hindi pa niya kaya yung halo-halo like Taglish. Pero kung straight English, kayang-kaya. medyo halata Kaya. na AI siya. Oo. Kasi alam mo yung sa akin, nung unang makita, sabi ko, sabi ko boses ko, sa pinakinggan ko, ay, hindi ako ito. Actually, marami. Pati Ang sa dami. si Kabayan. Si Vicky. They had to issue a denial saying na hindi sila yun. Oo. Itong artificial intelligence, Dominic, ay ginawa para makatulong sa atin, di ba? Paano ba ang tamang paggamit ng AI na walang naaagrabyado na tao o kahit trabaho? Ang advice ko sa mga tao, AI is a tool. Productivity yan. So kung gagamitin mo yan para mapadali yung trabaho mo and studies, wag lang natin iasa lahat sa AI. So kunyari, magpapasulat ka sa AI, i-edit mo naman. Intindihin mo naman yung sinusulat niya. And for office workers, malaking tulong siya. Marami ka nababasa very quickly. Naku. Actually, in some schools, they allow about 30 to 40% of AI, ChatGPT eh. Mas i-rewrite mo ng kaunti. Pero alam na kasi ng mga teacher na ginagamit talaga ng mga estudyante. Oo, alam na nila. Oo. Kailangan ng mga schools ng guidelines kung saan gagamitin at hindi. At saka ipahiwatig mo yan sa mga students para alam din nila na hindi tayo nag-iiwasan. Naku, Sir, maraming salamat at napakarami namin natutunan ni Susan. Salamat sa pakikibahagi ng inyong pag-iisip tungkol sa usaping artificial intelligence. Mr. Dominic Ligot. Thank you. Ayan po, basta balitang mahalaga at napapanahon. At makabuluhan at nakatutuwang kwento, May say kami dyan, mga suki!